各位探索古老智慧的朋友们，大家好，我是你们的神秘向导，再次与你们相聚在这个连接城市与有名的频道。今天我们将一同解开球末深藏的秘密，探寻一个在时间洪流中被抵御、被敬畏的日子。这是一个不同寻常的夜晚，介于秋季的丰饶与冬日的寂静之间。农历8月年9，也就是公历的10月20日，在传统文化中，这一天并非选校的节日，却拥有其独特的深邃与力量。它不是中央，也不是中秋，但它却是霜降的前夜。霜降，24节气中最后一个秋季节气，标志着深秋向初冬的过渡，气温骤降，露水凝结成霜。因此，今天我们称之为霜降之印。它于是找一个能量转换的临界点，莫物之夫，升级内敛，而那些肉眼不可见的神秘力量，却在此刻悄然苏醒。在中华传统信仰中，尤其是在农耕社会，对霜降前后的世界有着极高的敬畏。人们相信天地间的阴气开始盛行，阳气渐衰，魔物有生转衰，需要额外的谨慎与祈福。在这一天，虽然没有特定的神灵诞辰，但人们会更加虔诚地敬奉天地神灵、土地公以及家中的祖先。为何如此？因为秋收的成果已被储藏，而漫长而寒冷的冬季即将来临。人们会祈求神灵保佑一家人平安过冬，免受疾病和灾祸的侵扰，祈求来年风调雨顺，五谷丰登。对于年轻的未婚男女，也会默默祈求能早日觅得良缘，共度暖冬。这种敬畏与祈祷，正是源于对自然的顺应，对生命的真实，以及对未知的敬畏。它融合了道家、道法自然的哲学，以及民间信仰中对世界之神的尊崇。即便没有具象的，甚至节气本身就承载着神圣的意义。霜降之印的意义远不止于此。古老的传说告诉我们，在这样的过渡之夜，阴阳之气交织，天地之间的界限变得模糊。有这样一则流传在南方的古老故事，相传在很久很久以前，天地之间没有霜降这个节气。每年秋末，大旱雨瘟疫肆虐，因为作物无法得到足够的寒意滋养，病虫害丛生，而人们在温热的时期中被受疾病困扰。有一位名叫秋娘的仙子，她是掌管秋季气息的神女。眼见生灵涂炭，她心生悲悯。秋娘知道，要打破这种循环，必须引入更强的影响力量来平衡过剩的阳气。于是她偷偷潜入瑶池，盗取了王母娘娘的寒玉露。这种露水能凝结成霜，带来冰寒之气。当她将寒玉露洒向人间，大地瞬间被一层薄霜覆盖，并冲海北冻壁，而寒气也让人们开始懂得囤积粮食，封止冬疫，准备过冬。然而盗取寒玉露是重罪，王母娘娘震怒，派天并天将追捕秋娘。秋娘最终在人间化作一朵朵在寒风中傲然绽放的秋菊。她的功绩虽被遗忘在神话的边缘，但人间从此有了霜降，有了丰收后对冬日的敬畏与准备。每当霜降前夜，人们看到菊花盛开，
便会想起这位牺牲自我的囚娘，默默地在心中感谢她带来的寒冷与新生。所以双江之音不仅是节气更迭，更是对平衡与牺牲的纪念。信息方块，命运的印记。在这样一个能量转换的夜晚，天地之间充满了各种预兆，只要我们用心观察，便能从中窥探命运的轨迹。民间谚语与征兆：一、天气预兆，霜降前夜，寒风彻骨，来年丰收禄。如果今天夜里风力强劲，冷意袭人，于是朝冬季将十分寒冷，有助于冬丝庄稼海虫，来年庄稼将会有一个好收成。这项征兆经历磨砺后的大获成功。露中草见底，冬日雪满溢。如果今天的露水特别重，草屑被压得低垂，说明空气中水汽充沛，于是找这个冬天降雪量会很大。瑞雪兆丰年，同时也要注意御寒。乌鸦成群鸣，远方可降临。在黄昏时分，如果看到乌鸦大规模聚集并发出比往常更频繁、更急促的鸣叫，这并非不祥之兆，而是古人认为它在预示着远方会有重要的亲友货柜可即将到来。南非雁真乱，暖冬不一般。如果南非的大雁队形杂乱，不似往日整齐，民间认为这预示着今年的冬天不会太冷，可能是一个暖冬。但暖冬有时也意味着来年病虫害增多，需要警惕。夜观行晨凉，来岁寒再长。如果今天夜里天高气爽，抹砺无云，星空显得异常明亮清晰，这虽美妙，却可能预示着来年的雨水会比较稀少，可能出现旱情，农民们需提前做好防旱准备。二、日常与财运预兆，窗前花自落，就即将辅佐。如果家中窗台上的花草，尤其是那些并非枯萎期的植物，在今天突然大量落谢或凋零，这可能预示着家中有老人或体弱之人，就即有复发的可能，提醒家人多加留意，及时调理。炉火走熄灭，财运将停歇。在这个寒意渐浓的夜晚，如果家中正在燃烧的炉火或烛火，在没有外界干扰的情况下突然熄灭，这被视为财运将暂时受阻的信号，可能近期会有一些财务上的小波折，需谨慎理财。苦血入食堂，贵人惜福康。若有枯黄的落叶被风吹进家中，特别是吹入客厅或卧室，这并非带来晦气，反而是好兆头。于是找有贵人将登门拜访，他们会带来好消息或帮助，让家庭充满福气和健康。Hati-hati dengan orang-orang di sekitar Anda. Rumah rusak. Jika Anda bermimpi melihat rumah Anda rusak atau roboh, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada aspek dalam hidup Anda yang membutuhkan perhatian serius, mungkin hubungan keluarga atau kondisi kesehatan Anda. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki fondasi hidup Anda. Emas atau permata. Bermimpi menemukan atau memiliki emas dan permata adalah pertanda kekayaan, kehormatan, dan keberuntungan besar yang akan datang dalam hidup Anda. Mereka yang lahir pada 20 Oktober. Mereka yang lahir pada hari ini, di bawah pengaruh hari tirai gaib, diyakini memiliki karakter yang unik dan takdir yang istimewa. Mereka adalah individu yang memiliki intuisi sangat kuat, seringkali lebih peka terhadap energi sekitar
dan dunia spiritual dibandingkan orang lain. Mereka diberkahi dengan jiwa yang tenang, namun memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Sifat mereka yang cenderung bijaksana membuat mereka sering dicari untuk dimintai nasihat. Mereka adalah pengamat yang baik, mampu melihat hal-hal yang tersembunyi di balik permukaan. Keberuntungan seringkali menyertai mereka dalam hal menemukan jalan keluar dari kesulitan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membimbing. Namun, mereka juga harus berhati-hati agar tidak terlalu terbawa perasaan atau terlalu percaya pada ilusi, karena kepekaan mereka bisa menjadi pedang bermata dua. Orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi jembatan antara dunia nyata dan spiritual, membawa pemahaman yang lebih dalam kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka sering menjadi sosok yang dihormati, pemimpin yang tidak haus kekuasaan, melainkan pembimbing yang tulus. Nama-nama yang diberkahi. Pada hari ini, nama-nama seperti Raihan, yang berarti wewangian surga atau karunia Tuhan, sering dikaitkan dengan individu yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Apa yang dilakukan setelahnya? Biarkan tubuh mengering secara alami jika memungkinkan, atau keringkan dengan handuk bersih. Pakailah pakaian yang bersih dan terang. Bunga-bunga bekas mandi dibuang di bawah pohon yang rindang sebagai simbol mengembalikan ke alam. 2. Ritual sesajen bumi dan langit, persembahan untuk penjaga alam. Tujuan, menghormati roh-roh penjaga alam, memohon perlindungan bagi lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem sekitar tempat tinggal Anda. Yang dibutuhkan, nasi tumpeng kecil, nasi kuning atau nasi putih berbentuk kerucut, lauk pauk sederhana, misalnya ayam ingkung mini, telur rebus, irisan tempe, tahu, jajanan pasar, klepon, cenil, buah-buahan segar, bunga setaman, kemenyan, atau dupa. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan di sore hari, di halaman rumah, di bawah pohon besar, atau di dekat sumber air, sumur, kolam. Letakkan semua persembahan di atas nampan atau daun pisang yang bersih. Nyalakan kemenyan dupa. Berlutut atau berdiri dengan hormat, panjatkan doa dengan tulus, memohon restu dan perlindungan dari para penjaga bumi dan langit. Teks doa niat. Wahai para penjaga alam yang tak terlihat namun selalu hadir, terimalah persembahan tulus kami. Lindungilah kami dari mara bahaya, berkahilah tanah dan air kami, agar hidup kami senantiasa dalam harmoni, dengan bahasa yang sopan dan tulus. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah beberapa saat, sesajen boleh dikembalikan ke alam, diletakkan di tanah, dekat pohon, atau di air, atau bisa pula dibagikan dan dinikmati bersama sebagai bentuk syukur, tergantung tradisi setempat. 3. Ritual doa pancer bumi, memperkuat pusat energi diri dan rumah. Tujuan, memperkuat energi positif dalam diri dan rumah, menolak bala, dan menciptakan suasana harmonis. Nang umakyat sa trono si Emperador Julian the Apostate, isang pinuno na nangarap na ibalik ang paganismong Romano at pinuspos ng matinding pag-uusig ang mga Kristiyano, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan at pagpapahirap, si Artemio ay hindi nag-atubili na ipahayag ang kanyang paniniwala. Ang pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay ay nangyari sa Antioch, isang lungsod na naging sentro ng pag-uusig ni Julian. Doon, dalawang pari, sina Eugenius at Macarius, ang pinahirapan ng labis dahil sa kanilang pagtanggi na talikuran ang kanilang pananampalataya at sa kanilang pagwasak sa mga paganong idolo. Sa gitna ng kalupitan, si Artemio, na naroon din, ay hindi nakatiis. Buong tapang siyang nagprotesta sa pagtrato sa kanila. Sinisisi ang emperador sa kanyang brutalidad at kawalang katarungan. Ito ang nagmarka ng kanyang kapalaran. Isipin ninyo,
isang dating makapangyarihang general, ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang dating emperador. Ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kanyang pananampalataya. Isang lakas na hindi matitinag ng anumang banta o pagpapahirap. Si Julian, sa labis na galit at pagtataka sa katatagan ni Artemio, ay ipinag-utos ang kanyang agarang pagdakip. Pinahirapan si Artemio ng matindi, hinagupit, tinanggalan ng kanyang ari-arian, at pinilit na talikuran ng kanyang paniniwala sa ilalim ng matinding pasakit. Ngunit si Artemio ay nanatiling matatag, ang kanyang pananampalataya ay tila lalong lumalalim at lumalakas sa bawat sugat at hampas na kanyang natatanggap. Ayon sa mga alamat, sa gitna ng kanyang pagpapahirap, may mga pangitain siyang natanggap, mga pagpapakita mula sa banal, at mga himala ang nangyari na nagpapatunay sa kanyang malalim na koneksyon sa espiritu. Sa huli, noong ika-20 ng Oktubre, matapos ang lahat ng pagsubok at pagpapahirap, si San Artemio ay pinugutan ng ulo, nagtapos ng kanyang buhay bilang isang martir, isang tunay na bayani ng pananampalataya. Pagsira ng salamin. Ang pagbasag ng salamin sa araw na ito ay itinuturing na napakasamang senyales, nagdadala ng 7 taong malas, lalo na sa relasyon at pag-ibig. Ito ay sumisimbolo ng pagkabali ng isang koneksyon, hindi inaasahang pagkasira ng gamit. Kung biglang masira ang isang mahalagang gamit ng walang dahilan, mag-ingat sa mga transaksyon sa pera o paggawa ng mahahalagang desisyon. Ito ay isang babala ng posibleng pagkalugi o pagkabigo. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga pangarap sa gabi ng ika-20 ng Oktubre ay itinuturing na puno ng mga mensahe mula sa mundo ng espiritu at ng ating sariling subconscious. Ito ay panahon kung saan ang tabing sa pagitan ng mga mundo ay bahagyang kumukupas at ang mga babala at payo ay mas madaling makapasa sa ating isip habang tayo ay natutulog. Tubig. Ang malinis at umaagos na tubig sa panaginip ay sumisimbolo ng paglilinis ng kaluluwa, paggaling at pagdating ng pag-asa. Kung ang tubig ay madumi at tulala, may mga pasanin sa buhay na kailangan mong harapin at linisin. Maaari rin itong magpahiwatig ng mga emosyonal na kaguluhan na kailangang ayusin. Hayop. Ang pagpanaginip ng mga ligaw na hayop, lalo na ahas, ay maaaring tanda ng mga kaaway, lihim na banta o mga kaba sa buhay. Kung ang hayop ay maamo at mapagmahal, maaaring may tagapagtanggol ka o may bagong kaibigan na darating. Ang mga pusa ay nagpapahiwatig ng kalikutan at posibleng panlilinlang, habang ang mga aso ay sumisimbolo ng katapatan, proteksyon, at bagong pagkakaibigan. Paglipad. Ang panaginip na lumilipad ka ay nagpapahiwatig ng kalayaan, paglampas sa mga problema, at ang iyong pagnanais na makalaya mula sa mga pasanin. Ngunit kung nahihirapan kang lumipad o nahuhulog ka, may mga balakid pa sa iyong paglalakbay o takot ka sa pagkabigo. Tamumumumdomambay. Ang mga sumusunod na ritual ay makakatulong upang maakit ang positibong enerhiya at maprotektahan ang sarili mula sa masama. 1. Pagdarasal para sa katatagan at proteksyon. Layunin. Magkamit ng panloob na lakas, katatagan sa harap ng pagsubok, at proteksyon laban sa lahat ng uri ng masasamang puwersa, kasama na ang negatibong enerhiya at panlilinlang. Ito ay ritual na nagpapatibay ng espiritu. Mga kakailanganin. Isang puti o asul na kandila. Ang puti ay para sa kalinisan at kapayapaan. Ang asul ay para sa proteksyon at katotohanan. At isang rosaryo kung mayroon ka. Paano gawin? Sa umaga paggising o sa gabi bago matulog, humanap ng tahimik na lugar kung saan walang makakaabala. Sindihan ang kandila. Huminga ng malalim at ituon ang iyong isip sa iyong pananampalataya. Manalangin kay San Artemio, hilingin ang kanyang pamamagitan
para sa lakas na harapin ang anumang hamon na darating sa iyong buhay at proteksyon mula sa lahat ng kasamaan, maging ito ay mula sa mga tao o espiritu. Mag-alay din ng sariling intensyon para sa iyong pamilya at komunidad. Maaari mong ulitin ang panalangin na ito. O San Artemio, matapang na martir ng pananampalataya, ipanalangin mo kami. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang mga pagsubok at protektahan mo kami laban sa lahat ng kasamaan at tukso. Gabayan mo kami sa katotohanan at katarungan. Amen. Ano ang gagawin? Pagkatapos, hayaang maubos ang kandila kung ligtas, magkaroon ng payak na pagninilay sa mga aral ng katatagan at tapang. Isipin ang mga bagay na pinasasalamatan mo at ang mga hamon na gusto mong malampasan. 2. Paglilinis ng bahay at enerhiya. Layunin. Alisin ang anumang negatibong enerhiya, malas o di kanais-nais na presensya mula sa iyong tahanan at imbitahin ang mga biyaya at kapayapaan. Ang bawat piraso ay nagdadala ng mensahe ng kapit lang at pag-asa sa sinumang tatikim at nagbibigay ng koneksyon sa mga tradisyon ng ating mga ninuno. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. Sa bawat araw ng biyaya, mayroon ding mga babala. Ang 20 ng Oktubre ay isang araw kung saan ang paglabag sa mga pamahiin ay maaring magdulot ng masamang kapalaran. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga sumusunod. 1. Huwag magwalis ng sahig sa gabi. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagwawalis ng sahig, lalo na patungo sa labas ng bahay sa gabi ng 20 ng Oktubre. Ayon sa paniniwala, inilalabas mo ang iyong mga biyaya, suwerte at positibong enerhiya at iniiwan mong bukas ang iyong tahanan sa mga masasamang espiritu at malas. Ang iyong mga kayamanan ay mawawala at ang kapayapaan at kasaganahan sa loob ng bahay ay masisira na nagdadala ng kahirapan. 2. Huwag magpuputol ng kuko o buhok sa gabi. Ang pagputol ng kuko o buhok sa gabi ay sinasabing nagpapaikli ng buhay o nagdadala ng malas. Sa araw na ito, mas malaki ang panganib na maakit ang mga masasamang enerhiya na kumakapit sa mga bahagi ng katawan. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng karamdaman, pagkabigo sa mga plano o pagkawala ng mahal sa buhay. Ang gabi ay para sa pahinga, hindi para sa pagtatapon ng mga bahagi ng katawan na may personal na enerhiya. 3. Huwag mangutang o magpautang. Ang mga transaksyon sa pera tulad ng pag-utang o pagpapautang sa araw na ito ay itinuturing na malas. Sinasabing ang utang na gagawin ay lalago at mahihirapang mabayaran, habang ang pagpapautang ay maaring magdulot ng pagkawala ng pera, hindi na ito maibabalik. Ang iyong yaman ay maaring maubos o ang iyong mga pinaghirapan ay mawawalan ng halaga. Ingatan ang iyong pananalapi. 4. Huwag magtapon ng pagkain. Ang pagtatapon ng pagkain, gaano mang kaliit, ay itinuturing na paglapastangan sa mga biyaya at pag-anyaya sa kagutuman at kakulangan sa hinaharap